taliwala ni mga pagsuway sa tungyatubang karon. Busa dili nato ibuwag ang atong pagtutok nganha kang Hesus nga mao ang kahayag. Ug ang maayong malita mao kini. Si Hesus moabot kayon sa insaktong panahon. Sa panahon nga gikinanglan nato siya. Ug uban sa mga anghel ug tulo ka hari miyukbok kita ug muluhod. Aron daygon ug himayahon nato ang natawo nga hari sa tanang hari, ang atong mananubos nga si Hesus. Uban sa akong banay ug sa tibok CCTN ug Voices of Love family, kini inyong Tatay Dodong, manghinaot ka ninyo ug usa ka malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig. Shalom. Kay si Jesus natauna, Mayong Pasko kaninyong tanan o bulahang bag-ong tuig. Kini si Attorney Michael Lopez Rama, ang mayor niadto pero busy mayor karon. I am here being a part of the Oasis of Love, also greeting Nanay, of course Tatay Dodong, Nanay Dayan. However, being in this station now, I take the pride of and the privilege of being a part of every now and then activities at CCTN. And Christmas is really a time for us to remember Christ. And that is when, especially in times of pandemic, meaning COVID-19, the more na ipatigbabaw yun nato ang hinganlan o pagtuo sama sa among tema sa Pasko sa Birama, sa pagtuo ang Pasko ipadayon, o meaning atong CCTN station. I wish to bring to all viewers, sponsors, and the like that I am here in behalf, of course, of my family, Celine, Miguel, MJ, and Halu. I wish to greet all of you Merry Christmas and a Happy New Year. Looking forward for a interesting, one-of-a-kind, unorthodox, unconventional but innovative Sinulog 2021 and the launching of the 500 years of Christianity. And as we also, with sense of much optimism, 2022, which I refer as the Triumphant Sinulog. Once again, CCTN, Merry Christmas to all. Oasis of Love, Merry Christmas as well. O bag-ong tuig kaninyong tanan. God bless. Padayong malipayon ang Pasko nato karon, bisan kitang tanan nasayod, dili sayon ang panahon. Atong pamilya kuyugon, magpasalamat ta sa Dios, mag-celebrate ni Jesucristo karong Pasko. Busa karong Pasko, kita malipayon, ang pagtabang dili undangon, serbisyo Franklin Ong. Basta karong Pasko, ang kalipay magpadayon, kitang tanan na ay paglaom karong Pasko, serbisyo Franklin Ong.
Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, Disyembre 29, 2020. Sama sa landan. Among hatod diri yung kini mga balita nga naipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tapar. Among ipakita diri yung kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug national umukudto sa kami pila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Mag-iskot-iskot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages na ipalangat natin tulumanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny De Los Santos Rabakalog sa Masarandan. Kauban nato atong partner matagbuntag Konsihal Maluwano Inukando Tabar. Kons, may butag. Maayong buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ato ang sugdan atong programa pinaagi sa pagpadangat sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Unaw nato ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, new CCMC to start receiving patients. 7 more floors to be done in 18 months. Sa Super Balita sa Sunstar, CCMC giablihan na. Unang tulo sa napu kaandana ang giuna sa pagbukas. Sa The Freeman, CCMC inaugurated sans occupancy permit. Sa Banat News, sa The Freeman, LPG gitestingan ni Ulbo tulo angol. Kalayo sa stove nga gilutoag paniudto gidakop. Sa Philippine Daily Inquirer, DILG chief confirms local vaccinations. Sa Philippine Star, some cabinet PSG men have received vaccine. Sa Manila Bulletin, Duterte signs 4.506 trillion pesos national budget. Sa Balita, Basulta border, planong isara bagong COVID variant, nasa Saba na. Ug sa Tempo, 35 MNLF nabbed. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Ning tungura, atong ipadangat atong latest weather forecast from Pag-asa Mactan. Sir Mio Aguirre, good morning. Yes, Mamalu, good morning og sa to mga viewers karon. Sining ato ang pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon. Usa na lang ka low pressure area ato ang gibantayan og anaa pagawas sa Philippine Area of Responsibility. Kini nasigkatan sa gilayon nga 1,165 kilometers silangan nga bahin sa Mindanao. Among LPA posibleng mosulod sa PER sa 48 to 72 hours. Ubusan sansan ini nga mamahimong usa ka bagyo. Sa laing bahin, tail end sa frontal system nagapekto karon sa Northern Luzon, samtang trough sa LPA nagapekto pod sa Mindanao. Ug sa tuwang forecast sa mosunod na 24 oras, ang Metro Cebu apil nagid ang tibuok Kabisayaan, makasinati kita pagbalik sa init nga panahon, pandunahinon gihapon mga panagsang pagkamapanganuron ngadto sa pagkamanag-umon sa kalangitan, ubanan lamang sa patak-patak ng mga pag-ulan o mga pagpanugdog og kilat tuloy na sa hapon ug sa gabi tungod sa localized thunderstorm. Hinay ngadto sa kasarangan ng hangin nga nagahuros gikan sa Bagatang Silangan ngadto sa Mihanang Silangan, may nagapasulabi sa tibuok Kabisayaan ug ang kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan ang pagbalud.
Temperatura sa Metro Cebu nasa 24 ngadto sa 30 degrees Centigrado. Adlaw mosalop alas 5:32 sa hapon, samtang kadagatan motaog alas 11:41 sa buntag sa gitason nga punto 8 metro. Munas pod alas 4 sa hapon sa gimubuon nga punto 5 metro. Ug dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Mio Aguirre og maayong buntag. Dagang salamat Sir Mayo Aguirre, may buntag niyon tanan din sa Pag-asa Mactan. Mubalik ta karong taod-taod alang sa pagpadangat sa ato mga balita. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello! Sa ngalan sa Happy Hearts Marketing, Hildy Grace Townhouses ug sa Biotrof Herbal Products ug ingon man sa akong tibok pamilya, ako nang hinaot kaninyong tanan og Merry Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Merry Christmas, everyone! Happy Holidays! Padayong malipayon ang Pasko nato karon, bisan kitang tanan nasayod, dili sayon ang panahon. Atong pamilya kuyugon, magpasalamat ta sa Dios, mag-celebrate ni Hesus Kristo karong Pasko. Usa karong Pasko, kita magmalipayon, ang pagtabang dili undangon, serbisyo Franklin Ong. Basta karong Pasko, ang kalipay magpadayon, kitang tanan na ay paglaom karong Pasko, serbisyo Franklin Ong. You bore him in a manger as the wise men journeyed to gaze upon the child that would
Maayong Pasko natong tanan. Disyembre 25, adlaw sa atong Ginoong Hesus. Alang nako, gisaulog ko ang Pasko matag adlaw. Pinaagi sa pag-alagad ko sa katawhan. Ug labi na sa mga kababayan nga nagkinahanglan nga agakon alang sa pagbag-o ug kalambuan. Malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig kanatong tanan. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, ug karon sa atong mga balita. Naguna sa atong mga balita karong buntaga, gibuksan na sa Cebu City Government ang unang tulo ka andana sa Cebu City Medical Center di nang kalihukan gipahigayon kagabi. Kinimduman nga kagahapon, Disyembre 28, mo'y giingon ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga buksan ang unang tulo ka andana sa maong tambalanan, hinungdan nga gipaspasan ang pagtrabaho niini. Gani ang dalan panganiban siradaan man aron paghatag og dalan sa pagtrabaho sa CCMC. Kagahapon ang Cebu City nakasinatig grabing kahuot sa dagan sa trapiko diin matod sa Cebu City Transportation Office, gumikan kini sa dalan nga gisiradan alang sa opening sa CCMC ug dunay nahitabo nga rerouting nga nahitabo sa mga sakyanan. Gasugod ang pagsira sa dalan ni atong adlawng Sabado, hinuon ang CCTO miingon nga buksan kini og balik human sa kalihukan. Makita sa unang tulo ka andana ang outpatient department, emergency department, radiology department ug X-ray department. Sa laing bahin, kapulisan sa syudad sa Sugbo mihulagway nga malinawon sa kinatibukan ang pagsaulog sa Pasko nga way krimen nga nahitabo ug sa labing unang higayon wa usab sila makatala nga adunay nabuthan sa pabuto. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gihulagway sa kapulisan sa sudod sa Sugbo nga malinawon sa kinatibukan ang pagsaulog sa Pasko karong tuiga. Dinos sa lang ka krimen ang natala sa 11 ka mga police station. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga sa labing unang higayon wala usab sila makatala nga adunay nalandig sa tambalanan nga nabuthan sa pabuto. Iyang giduga nga gikan sa Disyembre 24 sa sayong kagabion, daghan na sa mga pulis ang giparroving aron monitoron ang mga barangay nga gituoan nga adunay pagpabuto. Ang pagsaulog sa Kapaskuhan, doon na lang tayo natala nga usa ka krimen, usa ka physical injury. So in general, hapsay og malinaw ang ato ang selebrasyon sa Kapaskuhan. Nagtuo si Parilla nga ang kalisod sa panahon ang nagtukmon sa mga Sugbuanon nga dili mo gamit sa mga pabuto atol sa Pasko sanglit dipili pa nila nga mopalit og pagkaon na lang silang pamilya. Daghan sa mga tao karon ang nakasinatig kalisod tungod sa pag-igo sa coronavirus disease dili lang sa Dakmen Sugbo, lagip na sa tibuok kalibutan. Dako gid kay og factor sa ato ang pandemic, no. Nya medyo siguro lisod sa atong katawhan nga instead of ilahang gamiton na lang sa ilahang mga lineage kaysa mopalit pa sila sa mga pabuto. Atol sa Pasko, nabantayan usab sa kapulisan nga wala nakadtog ang mga fireworks nga makita sa mga dagkong kumpanya dinhi sa Dakmen Sugbo nga nagpasabot kini nga hasa sila nagdaginot na. Arnold Bustamante, CCTV News. Subay sa maong balita, mga manindahay pabuto sa dakbayan sa Lapu-Lapu naglaom nga karon nagkaduol na ang pagsugat sa bagong tuig, mudaghan na unta ang ilang customers. Kinihuman nga menos ra ang ilang halin nitong Pasko. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Naglaom ang mga manindahay ug pabuto sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga modaghan na ang ilang mga customer ning nagkadaol na ang pagsugat sa bagong tuig. Matod ni Abigail Lara, tendera sa pabuto sa Barangay Kanhulaw, nga kinihuman menos ra ang ilang kita niadtong Pasko itandi sa miaging tuig. Iyang gitug-an nga sa miaging tuig doon na pa sila mga customer nga mamalit gikan sa ubang probinsya sa Masa Negros Oriental ug Masbate apan gumikan sa pandemya nga dala sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Hinungdan nga wa makalabang ang uban nila nga mga customers ug sagad sa mamalit kanila og mga pabuto ang nagpuyo lang dinhi sa Sugbo. Oh, dili kay sila makaanhi kay layo man po kayo nya uban lockdown. No, lockdown sila o. Sa na asa man nakoto maabot yung sales. Among mga sales maabot gyud na sa Negros. Sa Dumaguete, Karkar, ana Bohol. Dili kita sila magkumpra.
Tungod ni ini nang hinaot si Lara nga karon nga naghinangat na ang pagsugat sa bago nga tuig. Daghan na untang mga tao ang mopalit sa ilang mga baligya nga pabuto bisan pa man sa pandemya nga giatubang karon sa nasud. So sa karon dili pa kay halin no, pero inig ka 29 to 31 murag daghan naghalin, daghan nagmuanhi ba. Wala siya. Nasayran nga ang labing barato nga pabuto nga ilang gibaligya mapalit sa tag 2 pesos ug 50 sentimos ang kada usa, samtang ang labing mahal mao mga fireworks nga mobalor ngadto sa kapin sa 5,000 ka pesos. Foch Anthony Inso, CCTN News. Tungod kay Pasko, gihatagag kahigayunan ng kabanay sa mga persons deprived of liberty kung mga binilanggo diha sa Cebu City Jail nga makatunol og pagkaon o guban pang mga panginahanglan sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga nabilanggo sa maong pasilidad. Ang kasayuran ihatod ni Decimay Padilla. Nagkanayon si Cebu City Jail Warden Superintendent Jose Rosel V. Abueva ni hangyo matud pa si Cebu City Mayor Edgardo Labella sa Bureau of Jail Management and Penology nga sangalan sa diwa sa Pasko, mutugot sila og dunol alang sa ilang mga piniriso. Giaprobahan nila kini apa nagpahigayon una sila og meeting aron mahanay ang mga angayan nga buhaton ilabi na sa pagsunod sa basic health protocol sama sa social distancing. Tungod kay ilang nakita nga daghan gyud ang muadto aron hatod sa ilang dunol, mao nga gipreparahan nila kini ilabi na nga moabot sa 6,405 ka mga PDL ang naa karon sa City Jail. Tulo ka adlaw ang gihatag nila alang sa maong katuyuan. Magsugod kini sa Disyembre 29 hantod sa pitsa 31 sa samang buwan. Gikan sa alas 8 sa buntag hantod sa alas 3 sa hapon ana kini mahitabo sa Fenty Osmeña Circle. December 29 until 31 kay dili man na sila ma-accommodate gud sir kasi tungod sa kadagan sa atong PDL karon dili na nato ma-accommodate og kuan kana usa ka adlaw lang. Initially ang request ni Mayor one day lang pero nakita sa staff ni Mayor nga kulang ang usa ka adlaw, so ni-request na sad si Mayor nga madugang ang adlaw para ma-accommodate ng mga pamilya nga mohatag og tunol para sa atong mga PDL. Gimugatan ni Superintendent Abueva doon na sila'y kaabag aron gyud masiguro nga dili malapas ang minimum health standard ug malikayan ang pagtapok sa mga dalaw nga dunay idunol. Anyway sir, naamantay with the assistance of other department din sa Cebu City Government na in charge para sa ma-maintain ang social distancing. Kami sa BJMP sa searching sa tanang mga tunnel, then sa paghatod sa tunnel ngadto sa atong facility. Ang PNP mao gyapon pagpatuman sa health protocol sa mga identification kinsay na mga quarantine pass mao na kuan. So tagsa-tagsa na mo ka kuan departamento na ay kanya-kanyang function para sa ining pag-activity nga gihangyo ni Mayor kaning tunnel. Subay ni ini si Konsehal Dave Tumulak miawhag sa pamilya sa mga PDL nga magdalag identification card o quarantine pass sa higayon nga muhatod sila sa pinaskuhan alang sa mga PDL. Giklaro sa konsehal nga walay ID o quarantine pass dili pasudlon. Kinahanglan nga mutuman sad sila sa quarantine pass sa odd and even nga moadto dito sa Fuente Oval. So ugma 8 o'clock mag-start and hangtod ni sa pitsa 31 adlong Biyernes. Giklaro sa Cebu City Jail nga dunol ray buhaton ug walay istorya nga mahitabo tali sa dalaw ug sa piniriso. Kay numduman nga gihunong ang dunol diha sa maong pasilidad pagsugod sa coronavirus disease kun COVID-19 pandemic niadtong buwan sa Marso. Decimay Padilla, CCTN News. Sa atong katapusang balita, nakadawat na kagahapon og financial assistance o pinansyal nga ayuda ang mga biktima sa sunog ni atong Disyembre 6 sa Sitio Superior, Barangay Look, gikan sa kagamhanan sa syudad sa Mandaue. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Gipanguluhan ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang distribution sa pinansyal nga ayuda ngadto sa mga nasunugan kaniadtong Disyembre 6 sa City of Superior, Barangay Luok. 10,000 pesos ang nadawat sa mga individual nga ang panimay na ugdaw, 5,000 pesos sa mga partially burned houses o renters, samtang 2,500 sa matag sharers. Malipayon usab ang mga nasunugan sa nadawat nga ayuda gikan sa dakbayan. Ipalit og tanang mga kahoy sin para makatukod og sugod. Damintan nato ba dire nato gid sa. Tuami sa kuan sir sa katuang sa akong papa sa una nagbarong-barong lang sa ngadto. Temporary lang sa ba. Gusto usab ni Cortez nga mo-adapt sa best practices sa Barangay Ibabaw Istansya ug Barangay Kasuntingan. Ang Barangay Kasuntingan ni palit og usa ka gatos ka mga fire extinguishers ug mao'y nakatabang sa pagpaong sa kayo pagsunog niadtong adlaw sa Pasko. Samtang ang Barangay Ibabaw Istansya adunay neighborhood association, diin kada panimay adunay representative nga mopaubos og training sa Disaster Risk Reduction Management Office kun DRRMO. Nakakita man ko unsa man gud og ang atong makilsunan, ang atong mga community atong empower. Dako kayo matabang kay mapatrain nato sila sa atong DRRMO sa bahin sa disaster preparedness. Unya ato sad silang ma-equip sa tanang gamiton para sa simbako lang og dunay katalagman sa masunog, linog ug uban pa. Samtang giban-aban ang Enero sunod tuig na mahatagan og pinansyal nga ayuda ang mga nasunugan sa City Onangka, Barangay Kasuntingan ni atong adlaw sa Pasko. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Bago itong mga balita nga nahipon sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyong katong nakita, ug nabati sa Sayri 47, dili sa CCTN Channel 47 ug sa Radio DYHP. Dugang mga kasayuran ug paggisgot-hisgot, tagahapon atong ingon, nagduda patag hinayon bagyo ang pag-abli sa tulukan dana sa Cebu City Medical Center. Kay tuma ni Konsehal Jerry Guardo, once kalibutan na yan, dit nga hinayon, oy, kay wa pa man na mahuman, wa pa man na mabutangi og mga division. Si Vice Mayor Mike Rama, wa kay kalibutan, kung hinayon ba, why dunay kalibutan, why dunay kasayuran, even ang atuang OIC sa City Health Department, why kalibutan sila kung mag-abli ba tinuod kagahapon. Abli. Nag-abli yun. Ug ambot lang, ug kining tawanan na nambong ba ni, basta giablihan, gani isugod ka ng adlaw. Ug dawat nagpasyente ang Cebu City Medical Center sa ilahang outpatient department. O din ang dili pag magamit ang ingnon ta kanang wapay mga divisions tungod kay di pa man gyud ingnon ta mabutangan dito pasyente outpatient lang. Pero abli na siya. Di lang siya pwede istaran nga tug pasyente pero abli na. Abli na. Ang atong isgutan kagahapon ang abli man. Oh, bitaw ang taningon nga istaran dirag mga pasyente basta abli na. Basta abli na. Kini kuman nga gibuksan ang unang tulog sa napo kandana sa mong tambalanan. Tulog administrasyon ng diyan nini sa nabuksan. Ipasabot si Mayor Labella to sa press conference human sa gipahigayon na ceremonial ribbon cutting opening ceremony na inanay ang pagbukas sa mong tambalanan ug giuna ang unang tulukandanan ini human sa soft opening ha. Sa outpatient department isunod ang imaging department. Naglawang mayor nasud sa 18 ka buwan hingpit nang matapos ang tibok edipisyo sa tapan tibok yun Jason Danas. Ang syudad nagkinahanglan og 1.3 billion pesos alang sa padayong pagtrabaho sa CCMC. Samtang si CCMC Administrator Yvonne Kanya mipahibaw ng outpatient department sa bagong edipisyo mamahimong mudawat og 300 ka mga pasyente matag adlaw. Ato ni Kanya nga dako kini og katabang aron nga kaluga ka ng outpatient department na himutang sa temporaryo nga CCMC doon sa buhatan sa Bureau of Fire and Protection diya sa atong masabot Bubliruhan.
Ano ba dahil? Gamiton pa dito na Facebook di Roman. Pangitag mag-abli na niya. Actually, bitaw, kay sige na biya tug ka ng murabag, sige na lagpaalkansi ang fire department, di ba? Ilaha biya gid unta na. Yes, dugay na itong gusto sa fire department nga kuawa na tani sila. Karon, naabli naman, I don't know if this can accommodate a lot of patientos ka mga pasyente nga outpatient sa adlaw, I think it's about time na para ginahinayan sa tulid o kining pahawa. No? Let go na unta, no? Mubiya na sa unta ang taga-CCC. Dugay-dugay biya silang istab dito. So, mao ka na. Pero kaning inaani, sir ba, may tag-open na, no? This is just a question. I'm not familiar man with mga construction and stuff like that, no? I'm just curious kung open na nito the public outpatient, meaning anytime na mga tunga mga tao, is this safe considering nga nagpadayon pang construction sa ibabaw? Muna problema niya na, no? I don't know kung sa safety measures nga ilang buhaton niya na. Patubag mo ng contractor nini, yun marusab si Jerry Guardo, no? Nga siya ay chairman sa Committee on Infrastructure. Huwag magay siya kay Bao nga mag-open. Pasad ko na, according to sa itong newspaper, the Freeman, sa itong wa pa ni occupancy permit, wa pa man siya maokupar. Pero natin nga maokupar. Yung kada yung mga official diya. Diba? Mga official diya, mga doktor mo occupy gano'n diha niya. Sila naman tayo mo hatag na occupancy permit nga hindi man nila mahatag. Anyway, basta mo na kadtong pangutanag, mag-abli ba? Nag-abli. Natubag na si Vice Mayor Rama, si Konsehal Jerry Guardo, o ingon mga itong acting city health officer. Aritas usa ka pinunta nindot na istorya kon. Kining pagpamakuna ba sa mga sakop ko sa Presidential Security Group ug sa ubang mga sundao. Kining si Presidente Duterte, di gini siya, wag yung sekreto, isulti gini tanan, ibulgar gini tanan. Yung isulti nga, ang mga taga-PSG o gubang mga sundawa na daghan na kayo gibakunahan sa karang bakuna sa China. Ang iyahat nga liyan na, if only to prove that the vaccine from China is really safe and effective. Both yung ipagabot. But ang murag nabutang sa alanganin, ang atong FDA director, yung mga tao. ang FDA director, si Domingo, gi-interview na kagahapon pa, gi-interview. May tungod niya na siya nga, ako rin siya kalibutan. Pero, ipangutan na siya, mahimo din na siya. Huwag doon na magpa-injection, magpabakuna, okay na magpabakuna. Pero ang doktor, di kinahanglan nga manubag. Tungod kay, di man siya makapamakuna sa usa ka bakuna, sa usa ka vaccine o tambal, na wa pa approval gikan sa Food and Drug Administration. Kunya as far as this vaccine is concerned, or all vaccines are concerned, wa pa may bakuna na gi-aprobahan sa FDA na magamit din sa atuang nasod. Kaya, kung saan ba na mo karon? Imo nang ikiha ang mga sundao, na doon naman ay go signal ni Presidente Duterte. Muna ni karon kay si presidential spokesman Harry Roque niyon siya, why nalapas nga balaod ang pagpabakuna? Sino bitaw? Pero ang nagbakuna, ang nurse o ang doktor na nagsugo pagpabakuna, why nalapas nga balaod? Unsa man itong giingon sa FDA director nga dili makahimo ang doktor sa paggamit og tambal na binabakuna na wa pay approval gikan sa Food and Drug Administration. True. Nya ilahara ba nang gibarugan, sir, nga wa pa gid sila na clear nga any COVID vaccine nga candidate ba? Mao. Kunya kana ino damang guna kay dugay naman kay naguna man tong balita may tungod di Senador Lacson ug Senador Tito Soto. Kunya kada Senador Lacson, kaya gipangutana pa kay corner mga reporter. Ingon siya di lang kuno siya mong himakak, di sa siya mo angkon. Tado pa more klaro kay ba kay if you know Lacson, yung character is not like that. Ang iya panalita gwa, mo siya gwa. Do na og injeksyonan pero karon tungod kay controversial man god.
wa pa mo guna approve, alam mo nang wa yun siya mo angkon. He either denies or accepts, no? But doon ako niusa kada kong negosyante. Naningon nga daghan ko kay sila mga negosyante nga nagpatuslok. Kumpiyansa ko kay sila kay doon na mo ko yung daghang government na po, mga dagkong opisyal gobyerno sa nagpatuslok po. Murag niya, ito gini sa China. So, mauna. Well, ang pangutana mga tingali, murag ako balikon, murag tingalig na kuha na, murag New na tingali Duterte nga sigingon, 50% ang efficacy ni anang kuhaan sa Sinovac, mahal pa kayo, nganong adto mo kita dito, sige yun ana, dili ko no effective, di ay 95%, anong dili matato dito. Yeah, karon niya siya, Diyos na naman, naman. Yung mga PSG ko no. Pero, maupod lagi, kanang, wa siguro to sila nag-group chat na sa sir, kanang, wa na sila nag-group chat kay si Rocky, ni Mas Rocky, wa mo ko kibaw, ana. Wa na nagtak. Ingon si Rocky, I did not, ingon si Rocky, nigawas gay na, karon magkatawa man lang ko, ano nila, oy nga. Ningon si Rocky, he had no information about Duterte's claim. While Health Secretary Duque said it's up to the President to name his sources. Wa may mutugaan kung unsang klase nga bakuna. Ang na confirm ra gyud nga na ay kuan mga troops sa Presidential Guard PSG no nga nabakunahan na. Unya ang PSG kuno mo ni primary unit sa militar nga mandato maong pagpanalipod sa labing taas nga leader sa nasud. Unya sa kasamtangan kunong sitwasyon sa pandemya, ang PSG kinahanglang masiguro that they are not themselves, nga sila mismo dili magsilbing hulga sa panglawas sa presidente ug sa iyahang kaluwasan. So as such, the PSG administered COVID-19 vaccine to its personnel. Mo ni giingon ni Presidente Duterte siyang pamahayag. But you know, wa siya nisulti ang unsa nga bakuna gigamit. Although niingon siya nga ang pagpabakuna risgo sa part sa PSG nga ang misyon mao ang pagpanalipod sa presidente. Si Duterte matud pa, wala kuno natusukan sa bakuna. Tuo ka na ang PSG ra. Ang presidente wala. Nagsuwat pa kuno sa perfect or appropriate vaccine. Unya si Roque, ningon si Roque, wa siya kabaw, di ba? Ningon siya, wa siya kabaw. Pero later, ningon siya nga, Sinopharm ko na ito nga bakuna, o kunya, voluntary ko na ito sa part sa soldiers nga nakadawat sa maong mga shots, no? Wa siya kabaw sa donor, wa siya kabaw sa donor, wa siya kabaw sa circumstances behind the donation. Ang giingon lang niya ato sa news briefing nga ang balaod wa nagdili sa paggamit sa unregistered vaccine. Ang gidili mao ang pagpang-apod-apod niini, distribution and pagpamaligya. This was administered to soldiers who had agreed to do it. Let's accept that it is important that our soldiers, those who watch over our security, are safe from COVID so that they could fulfill their duty. Pero ang akong pangutana, ani ba? Ugmao mangga ini nganong kamuraman ang mga doktor di ay, ang mga nurse di ay, ang mga health workers di ay nga mo'y front and center gyud aning pagpakigbatok sa COVID. Kanang unsa day sila di ay taw-taws humayan? Nganong kamura may giuna? O kana sang sulti ni spokesperson Harry Roque is up to tungod kay ang iyang isulti ang distribution ra o ang pagpamaligya o sa patong uban niyang isulti. Oh, makana pagpamaligya. Wala man ingon og donation, giving out of the goodness of the heart. Oh, pero wa siya masulti nga ang injection doon ay tulubagon because you cannot use any medicine, vaccine or drug na why approval from the Food and Drug Administration din sa Pilipinas. So there is a violation of law. Kuana sir kanang inabugado sir ba? O na kini bang paito sa akin ng daot-daot sa banang Harry Roque. Isod ikaw may bumbero sige lang True. Tinuod sir. I learned by sir no nga the best way to manage a crisis is to avoid a crisis. Kaya di na mahimo nga pirmi lang kang firefighter, ikaw lang pirmi bumbero tig paong sa kayo. Mas maagyod nga
di mo abot sa punto nga mo sila o bang kayo, pero unsaon nimo nga di man sad mapugnan. Muna, na kay sabi nga itong presidente ang musulti mong guwa mong gigiyang baba ng mga butanga. Ako, kaya ba man siya tingali ko nga, di man na bugo ang presidente nga siya ibaw nga didili ng pagpa-injeksyon sa mga tambal nga wa pa approval ng FDA. Nga anong iya mag-injeksyon na? Onya, kani sir, ang nakaaligrian nila sir kay, depende sa reporter og mangitag paagi, di ba yan na magdungan og pangutana, tagsa-tagsaon ba yan nagpangutana, so di na magtakdo ilang mga tubag usahay kay di ba sa sayong bahay ni ngam siya wa siya kibaw, pero iyang gipasabot nga ang vaccine ko was probably brought into the country in very small quantities, as the importation of commercial quantities would need a license. So pero probably yang giingon posible nga ginagmay ko nga quantity. Pero iyang giklaro nga ang importante nga kini dunay emergency use authority gikan sa China nga dili ni officially imported. Ang importante matud pa wa ni gibaligya o wa ni gipang-apod-apod. Gihatag kini og gidawat and administered. Ihaning quote ha, what's important is this was not marketed and distributed. It was given and received and administered. Roque said he did not think the president had been vaccinated, but repeated that President Duterte had been asking whether he could be given the Pfizer vaccine after being given another brand earlier. Wasad siya ni kumpirmar sa kasayuran nga dunay cabinet members nga nabakunahan na sab. Iyahang gihimakak sa sayong bahin ning buwana nga apil siya sa naturukan atong Sinopharm vaccine. Kaya nag-iyon ni Presidente Duterte na minaw nakaabot pang kung ganiha sa dunay atong briefing niya. Nasulti na niya nga mahimo ba siya magpa-injeksyon kuno niya sa kuan yan ang Pfizer man yan. Sa Pfizer. Pfizer man yung gusto. Mahimo ba siya magpa-injeksyon kuno niya na ang atong kadudahan nga pagasulti na mahimo ba siya magpa-injeksyon bisan humana siya gibakunahan niya nang sa China. Di ay? And yes, muna akong pagsabot, muna gidudahan sa nga pagsabot sa ubang mga tao. Nga numauta naman siya, mahimo ba siyang mabakunahan na ng Pfizer? Now, everybody is qualified to be vaccinated. Ang dili lang, kanang doon natin ka-allergy or kanang bakunahan, nakaglaing bakuna. Kay mag-aaway naman dito. So, posible nga kana, usa na ka posibilidad kay kanang wala takibaw ko ng pilaray allowed nga dosage, no? Ang uban sad sir, ang ilang pagsabot is kanabang Sinopharm, di ba? Ang ilahang gipili, no? Para sa nasod nga paliton. Pero ang pagsabot sad sa uban nga ang mga tao niya iyang pabakunahan atong bakuna gikas China, pero siya mas mo prefer siya atong Pfizer. Nanong nangutan naman siya, pwede ba siya Pfizer? Basig kato lang iyang ganahan para iya. I don't know. Nanong mangutan naman siya, pwede ba siya Pfizer? Sa ito pa, doon na siya pagduda. Doon na siya, it's either pwede ko Pfizer nga, ikuha na raba, unsaman? Doon na raba ko'y allergy na ng Pfizer, unsaman? Naaman siya gipamatilain sir, basig side effects ba? Kibaw ba? Dili lang kay Pfizer. Kung dili, doon na siya side effects sa mga bakuna sa COVID, tanan yun. Okay. Ang akong pagsabot yun niya nga bakuna na sa China, na lang sa Sinovac o Sinopharm ba na, ug unya mahimo pa ba siyang pabakuna sa Pfizer, which is a no-no. Kung isulti sa mga medical experts, kay mag-away ng bakuna. Mo bitan na lang gingon, nagkatong mga tao na sikrito ka ay nagpabakunan ini karong Chinese vaccine. Unya, kung nagtuo sila nga katong injeksyon nila dili na epektibo, kutob na sila niya. Di naman sila makapa-injection, di naman sila makapabakuna ng lain. Kaya makadaot man silang lawas. Yeah, medical experts said, even ang FDA head na si Domingo Ningon, di na pwede. So, mauna nga, ug pangita nagkuha na ka, nabakunahan na ka,
Sinovac or Sinopharm or whatever you call it from China or whatever vaccine, you cannot be vaccinated again by another vaccine. Muna na. So, muna na ilang problema. But if really they believe that China is that effective, ipangta naman 50% ako ng China. Pangta na sa Domingo. Anong anak mo 50% niya, mahal pa. Niya adto, di na adto 95% na maong Pfizer. O ang Moderna, I think, is also another 95%. Ningon ang si Domingo. Anyway, ang standard yun niya ng vaccine is 50%. Passing na na. Anak ko ng 50% is already passing. So, that means may pasaran China. O niya, ang yan katarungan na, well, mangita ka nitong Pfizer, makakuha ka ba? Makaangkat ka ba? Kung parte niya ito nga murag ipamakyaw naman to sa mga dato ng mga nasod. America for one, Europe and the other rich nations of the world. Muna naroon nga maninguha ng tagkamas. Muna nga di may China nga amigo mo kanin Duterte. Una magaling sila crosstalk. Muna na. So I think ang question ni Ana is ngano man na wa man ariglaadaan na dili na ma-question ang pag-injection. Kinsa may nag-vaccinate nila? It could be a military doctor, it could be a military nurse, even midwives can vaccinate. But it's against the law na imong bakuna ng wa pa aprobahe sa Food and Drug Administration. It's against the law of our country. Punta na gihapinandaan na dunay partial approval ha for these doctors or medical practitioners to immunize this group of people. Immunize na nidaan kay importante kay presidente ra bay Di na pwede sir moingon day by the authority vested upon me. I hereby kanang give these doctors the authority to tusok anybody of my bodyguards, ana. That might be okay, but it must come first before the immunization. Kay, you know, nagkuha na bulgar na nagkayagaw na usap ingon nga parehang sinas ba akin yon di ba ang akong point lang pud sir from the ingon kag may tag crisis management or ingon ana unta to ba transparency is very important. Dili ta nimo tumaw ang daghan kay mga pangutana ug mga pagduda kung sukad sa sinugdanan wa pa na ni abot diring maong mga gipanggamit nga mga bakuna nitug-an na sila nga karong umaabot nga mga kuando na ihatag diri ang China ato ning testingan unya aron kuan gyud makasiguro ta atong unahon ang mga kaning PSG kaning mga nag-alirong sa presidente inguna na unta to ba aron siguro dili kaayo makugang ang mga tao nga una namday na niya kamura may naguna-una di ba? Yeah, I have nothing against immunizing anybody, no? Especially the members of the Presidential Security Group. Kay importante man gyud kay pero ang ato ba kinibang ato bang itago-tago unya karon murag magkapuliki na tagtubag ang mga tao mingon kita rin nag-ibuhimo na ng balaod yung imos kongreso niya doon uban ng mga senador o kongresista apil lang presidente mo oras ay musupak nini murag lain no lain so pero ingon nga immunize na sila yes and kaya unahan na sila naam ganin ingon sa Facebook na unahan ng mga politiko nga hiwi kay aron mahibaw-an nato kung epektibo ang bakuna o sige maayo pero kung dili epektibo kamo lang ti urog. Kung dili epektibo labing maayo. Di ba? Kakita ko na sir. Mabitaw na sir moingon ang uban pareha nang sa CCMC rano nga moingon ang uban nga tinuod ka na wa ka nagidali-dali. Ningon ang uban sige og moom gay na kamoy una dirag pa-admit ha kamoy star din ha kay
For sure, kung private pa naman, yung ba na, relax ta, ana, sir ba? Kani mausin ni nahitabo sa bakuna nga. Sige, kay ganahan man gid mo, trial man na, bawaan ta nag-epektibo ba nagdi, hala, unahan ng mga politiko, kamoy unang patusok din ha, aron og digay na maayo, kamo lang. Pero kung maayo gani na, okay, congratulations ninyo. Sunod ang kadaghanan. So, hindi maayo. Kamo lang. Pero kana sir, kanay mo gingon, that's important. Kay what if kamo ni una mo din hanya kuman oy di man day tumao 30% ram day efficacy adto. Ang kining mo sunod nga batch mo ni 90% pero di na mo pwede magpatusok og balik. Di na lagi. Mga medical experts ipapangutana sa atong mga reporters. Dili na gid pwede. Kaya mag-away ng sumbagay ng live biya ng injection. Buhi biya ng kagaw injection dito. Tinuod. Sa ligrihan. Balik tarong coach. Ato nang atangan, balik tarong taon-taon kay mga injection sa ko kaning mga saba kay Dres Gawas, unahon ko nag-injection oy. Naunsa naman ni oy. Balik tarong taon-taon man sa pipila ka painom do. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Si Attorney Pulomena sa Task Force Haring Tupas o sa Talumanon Krimen ug Drugas na nagsaulog siyang nakukatuig nga pasudayan karong tuiga dito Isabel 20 iba ng asawa si Dr. Daisy Soriano Waminal ug anak si Diona Nimrod mo timbaya kaninyo malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig ug mabuhi ang bantugan nga Bisaya. Maygala, kini si Andy Manatad sa Air Marine Insurance Broker o sa mga empleyado nini nga mao sila si Yenyen Coliflores Lopez, Neil Padilla, Tata Chavez, Vicky Manggubat, Lady Siri Pascua o Giname Manatad o usab sa Irma Global Enterprises Incorporated nga gipanguluhan sa atong Chief Operating Officer nga si Brad Raul Suerte ug usab sa Technical Department nga si Engineer Ruel de la Torre ug kaming tanan moingon kaninyo og malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig. Daghang salamat. Batuki ang COVID-19. Tulo ka hugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan.
Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmog og init nga tubig. Medyo init nga tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat, vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kakutas, sud sa 4 ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig, ehersisyo sa pagginhawa, estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Padayong malipayon ang Pasko nato karon, bisan kitang tanan nasayod, dili sayon ang panahon. Atong pamilya kuyugon, magpasalamat ta sa Dios, mag-celebrate ni Hesus Kristo karong Pasko. Usa karong Pasko, kita magmalipayon, ang pagtabang dili undangon, serbisyo Franklin Ong. Basta karong Pasko, ang kalipay magpadayon, kitang tanan na ay paglaom karong Pasko, serbisyo Franklin Ong. Hello! Sa ngalan sa Happy Hearts Marketing, Hildy Grace Townhouses ug sa Biotrof Herbal Products ug ingon man sa akong tibok pamilya, ako nang hinaot kaninyong tanan og Merry Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Merry Christmas, everyone! Happy Holidays! You bore him in a manger as the wise men journeyed to gaze upon the child that would save us from our sins. A vessel of worth given by our Father's hand. Oh Mary, oh Mary, oh Mother of God, you're worthy. Oh Mary, Theotokos, Mother of God. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Kons, doon ay mga lugar nga adunay ordinansa nga gidilig yun ang pagpabuto sa mga rebentador. O ako naibawan sa kaniadto nga murag dunag usa ka kasuhuan si Presidente Rodrigo Duterte nga dili magpabuto panahon sa Pasko o bagong tuig. Apan, murag doon naman ay mga exemptions. So, di ama ito makita ganon na ang earlier executive order
na nagdili sa paggamit sa mga pabuto ug pyrotechnics na ako no epektibo kuno gihapon ug mao kuno kini ang ipatuman nining nagsingabot na bagong tuig sumaas DILG. Nahitabo kini human ang Department of Health ma-report na itong Sabado nga doon na napo ka mga Pilipino na nangaangol na tungod sa pyrotechnic devices o mga usa ka adlaw lang before Christmas. Ang tanang mga kaso gi-record over a period of 5 days. Sa pamahayag, si DILG spokesperson Jonathan Malaya nagkanayon ang pagpamaligya, paggamit sa mga overweight, oversized, imported, mixed and short-fuse firecrackers gidili gyapon sa tibuok nasod. Ang DILG may publish usab sa listahan sa mga rebintadorong fireworks na i-consider na small, gamay ni, apan i-considerar na gidili gyapon strictly prohibited anywhere in the country. Kaya mo okay na nagaingon sa daghan kaayo nga mga injuries labi na gyud sa mga bata. Kini unsa man? Watusi, Piccolo, gidili na ha? Pop-up, 5-star. Unsa sir, pop-up? Pop-up. Papa. Pop-up, P-O-P-P-O-P. Okay. Pop-up. 5-star, Pla-Pla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Atomic Triangle, Large Size Judas Belt, Goodbye de Lima, Hello Colombia. Nimiga ni mga Goodbye de Lima, Hello Colombia. Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rockets, Quiton, Super Lolo, Goodbye Bading, Goodbye Philippines, Bin Laden, Coke in Can, Pillbox, Boga, Kabasi, ug uban nga mga gagmay kuno mga libintador pero kuyaw. Muna, kay daghan pa man kuno kay kining mga firecracker-related injuries din nasod, ila kunong hugtan ang pagpatuman sa Executive Order number 28 nga mabasa. The DILG in its statement was also careful to mention that the sale and use of consumer pyrotechnics, or commonly referred to as pailaw, may still be allowed. At an earlier virtual briefing, si Malaya nagkanayon nga only community fireworks displays would be allowed in the coming days. The permit of which must be issued by both the national police and the local government units. Libog na ni Ron. Makagamit kanini unsa man ang fireworks lang, ang pyrotechnics lang, kining gitawag og consumer pyrotechnics. Pero kinahanglan do na kay permit gikan sa national ug sa local. Dili man kay kuha national permit ug sa local okay lang tingali. Sa paggamit nini kinsa may mo mga yung permit nini ang nagbaligya. Ang nagbaligya kasagaran. Okay. So unya kay diris man daw di man pabaligyaan siya kung sabi siya kung sa kagamay ng libintador. Doon naman siya kuan dito. Doon naman siya at una niya dito sa kuan dito sa may reclamation pero nagundang bara ni kuan Mayor Cortez sa tapong dia to disgrasya ang dako kay puno gyud. So mahimo din pagpabuto yung paglibintador, no? Abito na ako dili kay dito sa Davao naman gyud. Dito sa Davao bisag unsa di na gyud ka pabuto bisag ka nang pabuto sa inyong kanyon. Kunya doon ang mag-monitor ug panitag doon ay mo buto at tuon dayon sa mga mananakop. Pagitaon dayon bisag napaka souls by. Kunya ako mingo ko magtuman mo gana. Dito Pasko nagsingabot ang Pasko, I think 1 hour before, ako pag-monitor diri sa bahay, di kaya pagkadungog ay buto-buto, pero pagkahapit na yun, mga 30 minutos, buto-buto, grabe kayo. Pag Christmas? So, mga dagko kayo, ha? Pag Christmas? Oh. So, dili gyud ka pugnan. Kanang giingon nga dili mugamit sa mga dagko. Di na to kay Goodbye Dilima lang. Goodbye Robredo na gito.
Nganong ma'am sad sila naghimo og kanang pabuto nga goodbye fingertips. Ana, kamo man ay unang mag-goodbye. Bitaw. Sana sir kuya mo eh. Karabida. So, muna, sabaw ng mga nabaligag, mga lipitador, mga pyrotechnics. Ang taong ko si Halin, kay kadento ko no, ang ilang mga mamalit, Gikas Negros, Pagputo na siya, Masbate, kanya karon kay lockdown man, di magka sayon-sayon Di ka labang-labang. Samot pa kay diri sa Cebu pod kanang di pod kalakaw-lakaw. Balik na ba ang quarantine pass sugod atong after Christmas, di ba? Stricto na kay dakop na nagway quarantine pass. Dakop na nagway quarantine pass karon mawawa na ka. Timing lang siguro sir kay wa man kaayo pod ko kabantay og nag-checkpoint pod. Depende lang siguro. Ang checkpoint na mo diri sa mga diri dapit sa may kwan, diri dapit sa may PLDT. Kanundog ka rin kwan. Yes, dapit sa Carmelites. Oo. Yeah, mangayo gyud. Mangayo gyud og quarantine pass. Oo. Parahon gyud restrictionan ka. Okay. Muna nga. Well, mura gina karon gingon naman sad ni kwan. Gingon naman sa mayor labay nga stricto sa kayo. Stricto sa daron. Murag Hinaot unta na swelduhan na sadtong mga sakop sa task force kasaliga no kay mo toy mutabang-tabang sa ato ang kuan peacekeeping officers sa atong kapulisan ug mga tanod mo abag sa to sila og pang-check sad baya unta. Pabaration di diha man toy nigawas I think last week nga wa pa kuno natanggong ilang sweldo. Pero basin og kanang nasweldoan na at I don't know, I will double check. Kanang importante kay na kay mo man musita sa tabang man sa pulis ang pulis sa munisipyo dagang entaw. True. Kana sila ma-appeal sa pagkuansita kung doon na ba kay QPAS and so on and so forth. Muna nga nibalik ko sa nang issues QPAS nga dagko kay murag lapida ko nung imong ikwintas. Nang uban sir mao naman lang ilang ikwintas kay para diretso na ba wa nay daghang pangutana basta na QPAS, di ba? Ugma di ay ha, tomorrow is December 30, no? So tomorrow, ato gyapon tong tagaag higayon inyong mga greetings i-send lang naghimo nako nag-post na ta sa ato ang CCTN Facebook page inyong mga kinasipaan nga New Year greetings inyo nang pwede ninyo i-comment daan karon para amuan ang kumbatihon og basa ugmang adlaw inyong gipada nga mga greetings no diri sa CCTN nga live stream. Ato nang ituyo nga ugma because ika-31 o ika-1 ang atong ipakita man ang ato ang year-end sa news department. Mga sana balik tan-aw sa mga dagkong mga balita sa 2020. So medyo ubay-ubay gyud lahi bi aron tuiga no. So tangina ninyo niya. Karon, as early as now, it's already up on the Facebook page. Pwede na dayon mo nga tumubutang daan sa inyong mga greetings aron ato ng tagaag pagtagad ugmang adlaw. Unya sa ato ading live stream daeron Sir Manny na may buntag ni Richie Encarnacion Batuigas. Tingon siya, good morning Sir Manny, Mamalu, happy Tuesday. Tuesday, Monday, Tuod. No, good morning. Ma'am Abet sa Lili Suaco is watching. Good morning. And Ma'am Marcelina Enopia. Sir Leo Stains said, good morning, glad that CCMC new building will be operational soon. Actually, operational starting today, sir, kay magsugod na sila accept og outpatient department. And then in another comment, he said, the question is, are these Chinese vaccines effective? Well, that remains to be seen because I have seen a report last week or 2 weeks ago nga sila mo ilahang bakuna mo yung atong gipalit but they themselves mo order ko no from another company. So I don't know, tanawon obserbaran lang gyud na sir. That's the best thing for us to do. Mel's Rosella Bayrante, good morning, and Sir Raimundo Flores, may adlaw sa tanan, may buntag sad nimo din ha sir. Okay, pwede pa ka Sir Manny og one thing to discuss pa. Ato ding kakita ka sa pan, kakita ka sa social media na babae nga mulukson sa tapa. Ay, nakita ko na gahapon but wa ko naka-open. Dito nag-ormok. Pero nahibong ko nga na may detayan daan, makukasabot niya ni. Dito siya ni Katkat. Gi-rescue man ni siya. Ha? Gi-rescue siya.
Nag-rescue siya. Dito yun si Mayor Juan. Si Mayor Richard Gomez. Niya, feeling siya kayo feeling kayo kay gamay kung kaya ng kanang paglatay-latay dili lalim. O niya may kay very professional ang taga Bureau of Fire Protection. That's part of their training pod. Kuan man ni appeal si Mayor Richard Gomez sa pag-rescue atong basig nagkuan ni siya sir kanang postpartum depression gani kay bag umang kuno ning nanganak. Okay, ang mayor si Mayor Richard Gomez nga biliban ako ni Mayor Richard Gomez sir may na kay mo Bisaya. Usay mo tanam ko niya kay naman siya vlogs magluto-luto siya kanang kung imong tanawon si Mayor Richard Gomez niya wala kakita niya sa una katong chick boy pa kay siya nga artista. Kanang di ka kaingon ba kay karon may nam gyud kay mo Bisaya si Mayor Richard Gomez bitaw tinuod niya siya ni appeal siya og kanang facilitate sa pag-rescue kining babae gitawag man lang heartbroken. Nagkuan man tani siya maghikog unta kon ni siya dito sa Barangay Kabulihan sa Ormoc City. Unya ni adto gyud Mayor Richard Gomez kay maghikog ta lagi to siya adto maning tuan kagahapon tong adlaw di ba? Pero mao lagi pagkakita nako nga bagong nanganak nakaingon ko basig postpartum depression kay kuan man bagong nanganak murag nasipok ang kuan nimo ana imong pagbati ana ba mo nang digid na malikay nadyo mga ingon ana nga mga cases. Ang ako ning okay tungod kay anyway kanang mga problema ingon ini kanang hikog di na magin nato palita lang no kay tagara man kay nang tabo nga kuha is the way the members of the Bureau of Fire Protection rescued the lady, putting in duta. I mean, ako nakita how professional they were. Ugin ko nga, may tanan nyo nini, no? Hopefully, panalitag urmok yun na nindot sa tingal niya itong sugbo sa doon. Kaya, magpahin sa tingal niya pag-train. Kunya, dito si Richard Gomez, dito yun, pwede naghanang mga tao, kunya, aligre kay bisan ko galing nagunita na gyud yung babae nagigakos na ni usa sa mga rescuers nga gikan sa fire department pero kuyaw gyapon kay tanan kay kinahanglan man nga mulakaw pa sila mura na ang best matuha kuan man siya sir didto siya di bridge man timong nakit-an didto siya nitungtong sa katong water tubo ba water pipe tupad sa bridge. Water pipe din water pipe. Pero ang imong makitaan is ang view of the bridge. Dito siya sa water pipe ni Tungtong. Dito. Kakita dito sa water pipe. Abi to na ko kahoy to nga ilang ibutang. Water pipe. Water pipe. Delikado kay tog madakin as ka, oy. Pero nagtuog sila sir nga na depressed to siya kay gikan mo kuno tog husay sa barangay ba gikaghusay sa barangay kay nagbuwag sila sa iyang bana pero ang iyang 7 ka buwan nga anak gida sa iyang sa iyang bana ayang partner anya kanang trabaho no I don't know kay ang iya ko nung pares ko no kuan man ang nigawa sa report sa national it made the national papers because of the presence of Mayor Richard Gomez no ang iya ko nung partner kuan man sa iyang pamilya nga pabiyaan siya mo to nga nakuan ang babae na nasakit ba unya katong water pipe tupad sa bridge 20 feet tall ha huy kataas taas maglain na tong kabuhi tan-aw ubos ana di ba gi-focus man ang ubos sa social media ang ubos dihay mga tao sa ubos gagmay naman kayo so inko taas gyud ni nindot na siya kung nag-bungee jumping ka or nagkatukang kuan ka pero kanang higog-higog din na madaw so if naamoy mga problema no I just would like to remind our viewers if naamoy problema call a friend or naaman sa day mga hotlines na pwede nyo maistorya you don't have to reach that point no kay it will not solve your problems for you or kanang find somebody to talk to or ako if there are things nga that are too heavy for me my best gyud nga option is to pray no dili ningon nga char ha but nam good ri sa taas sir sa Holy Family Oratory na ay prayer room diri Blessed Sacrament I don't know but
it's something that just calms you when you feel kanang anxious about anything. You just go there, you just sit there, you don't even have to say anything, and it really comforts you. Yan, nindot ng playroom na to. Yes. Magkuhan, bowling kayo ba? Kunya, kinibabae ba? Akong biliban niya, nagchinelas, niya, nilatay siya niling pipe, na, may ko na ko, kuyaw niya. O panalit, napaka nila IPC diyang magunitan, no? Mubaybay ka sa kuan, mubaybay ka sa taytayan. Ipay-pay, diha na ko siya rapis katunga, niya, nagchinelas pa siya. Ay, yung kuhaon siya kanang kuanda, kanang para karnabal ng bayana, kay balag sir. Nakuan na siya, sir, na tandog sa taon na iyahang emotion, siguro ba kay tapok-tapok pa, wag pa ka nangan na, kuya, imong marriage, murag padung na mawa, no? So, medyo kuan, nagsipok na siguro. Pray. Pwede panahon ko, no? Yeah, at sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong, ano yung pulong o kinabuhi? Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. May mga higayon nga gusto kitang maminaw sa katao. Apan naamguhan na lang nato nga waday kita makadungog sa iyang gisulti. Ang pagpaminaw may nungdanon kayo sa karelasyon, ingon man sa atong pagpaambit sa gugma sa Ginoo ngadto sa uban. May mga higayon nga kinanglan nga ibutang nato ang atong mga cellphone, remote control o iPad aron makapaminaw tag husto niya nang nakigsulti ka nato. Sa Lucas 9:44, si Jesus mingon, ayaw ka mo kalimod sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao, itugyan ngadto sa gawom sa mga tao. Dinis samara sa gisultihan ni Jesus ang iyang mga disipulo nga namati ug maayo sa iyang gisulti kay minungdanon ang iyang gisulti. Minungdanon nga kita pamati kayo kung unsay isulti suban ka nato. Labaw sa tanan, kinanglan mamati kita o makiksulti nato ang Ginoo. Ibutang kayo ang atong kasing-kasing siyang puli. Nagsoon mo kini ang pulong nga naghatag og giya kanato nining adlaw. Pagampo kita sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nang itong amahan among Ginoo. Tudloy ako nga makabao, nga maminaw kung unsay isulti kanako kanimo sa mga katawo. Nga tao nga gigamit nimo aron makapaghigmata kanamo. Kining tanan lang itong amahan among gipangayo. Pinagi si mong bugtong anak na si Kristo. Amen. Samahan sa anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COIG sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayanan, Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. At ang itong mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humanin ito Santos Camisa, nga monukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon na itong mga balita sa Sayri 47. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Osmani de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsuntaan kahayag nga nagsulid sa maluod, kadagan sa panghitabo. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,
usa ka katawhan.